Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng gintong edad. Ngayong kasagsagan ng tag-init, lalo na dito sa Pilipinas, hindi natin maiiwasan ang matinding sikat ng araw at ang nakakapagod na init. Marami sa atin ang nakakaramdam ng pagkapagod, panghihina, o minsan ay pagkahilo. At madalas nating iniisip na normal lang ito dahil sa init. Ngunit, alam niyo po ba na ang mga simpleng pakiramdam na ito ay maaring sinyalis na ng isang tahimik ngunit mapanganib na kondisyon, ang dehydrasyon o ang kakulangan sa tubig sa ating katawan? Para sa ating mga senior, ang dehydrasyon ay hindi lang basta pagkauhaw. Ito ay isang seryosong usapin na maaring magdulot ng mas malalang problema sa kalusugan kung hindi agad matutugunan. Mas madali tayong maapektuhan nito dahil sa mga pagbabago sa ating katawan habang tayo ay tumatanda. Kaya naman, sa bidyong ito pag-uusapan natin ang mga palatandaan ng dehydrasyon na hindi lang basta uhaw at kung paano natin ito agarang malulunasan gamit ang mga abot-kayang inumin na madali nating mahanap sa ating mga tahanan. Manatili po kayong nakatutok dahil ang bawat impormasyon ay mahalaga para sa inyong kalusugan at kapakanan ngayong tag-init. Madalas kapag nararamdaman nating uhaw, doon lang tayo umiinom ng tubig. Pero para sa mga senior, ang pakiramdam ng uhaw ay nababawasan na habang tumatanda. Kaya hindi ito laging maaasahang senyales. Kaya mahalaga na bantayan natin ang ibang mga palatandaan na hindi gaanong halata na maaaring nagpapahiwatig na kulang na tayo sa tubig. Una, ang matinding pagkapagod at panghihina na walang malinaw na dahilan. Kung pakiramdam nyo ay nanghihina kayo kahit konti lang ang ginawa nyo o parang walang lakas ang inyong mga binti, ito ay maaaring senyales ng kakulangan sa fluids. Hindi lang ito dahil sa init, kundi dahil hindi na gumagana ng maayos ang katawan kapag kulang sa tubig. Pangalawa, ang madalas na pananakit ng ulo o pagkahilo. Kung nakakaranas kayo ng banayad hanggang katamtamang sakit ng ulo o pakiramdam nyo ay umiikot ang paligid, lalo na kapag bumabangon mula sa pagkakaupo o pagkahiga, mag-ingat po kayo. Maaaring ito ay dulot ng pagbaba ng blood pressure dahil sa dehydrasyon. Pangatlo, ang hirap sa pag-iisip o pagkalito. Napansin niyo po ba na minsan ay nahihirapan kayong mag-concentrate o parang foggy ang inyong isip? Maaaring nagiging malilimutin kayo o nahihirapan sa paggawa ng simpleng desisyon. Ang utak ay nangangailangan ng sapat na tubig para gumana ng maayos at kapag kulang, naaapektuhan ang ating kaisipan. Pang-apat, ang bihira o madilim na ihi. Kung mas madalang kayong umihi kaysa dati, o kung ang kulay ng inyong ihi ay matingkad na dilaw o parang kulay tsaa, ito ay malinaw na indikasyon ng dehydrasyon. Ang malusog na ihi ay dapat mapusyaw na dilaw o halos walang kulay. At panglima, ang tuyong balat at labi na hindi lang dahil sa panahon at ang pananakit ng kalamnan o pulikat. Kung ang inyong balat ay parang tuyot at nawawala ng elasticity o kung ang inyong labi ay laging basag at tuyo, kahit gumagamit kayo ng lip balm. Senyalis din ito. Ang pulikat, lalo na sa binti tuwing gabi, ay maaaring dulot ng kawalan ng electrolytes na nawawala kasama ng tubig sa katawan. Ngayon, bakit nga ba mas madali tayong mga senior na maapektuhan ng dehydration kumpara sa mga mas bata? May ilang dahilan po dito na natural na nangyayari sa ating katawan habang tayo ay tumatanda. Una po, nababawasan ang ating pakiramdam ng uhaw. Ang thirst mechanism o ang kakayahan ng ating katawan na makaramdam ng uhaw ay humihina habang tayo ay nagkakaedad. Kaya kahit kulang na ang ating katawan sa tubig, hindi natin ito agad mararamdaman. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat na umasa lang tayo sa pakiramdam ng uhaw. Pangalawa, mas kaunti ang tubig sa ating katawan. Habang tayo ay tumatanda,
nababawasan ng porsyento ng tubig sa ating katawan. Ang isang sanggol ay may humigit kumulang 75% tubig, habang ang isang senior ay maaaring bumaba sa 50% o mas mababa pa dahil mas kaunti ang reserba natin. Mas mabilis tayong maubusan ng tubig. Pangatlo, ang mga gamot na iniinom natin. Marami sa ating mga senior ang umiinom ng gamot para sa alta presyon, diabetes, o iba pang kondisyon. Ang ilang gamot tulad ng diuretics o pampaihi ay maaaring magpataas ng paglabas ng tubig sa katawan na nagpapataas ng panganib ng dehydrasyon. Mahalaga na laging sundin ang payo ng doktor tungkol sa pag-inom ng tubig kapag may iniinom na gamot. Pang-apat, limitadong paggalaw o mobility. Para sa ilan, mahirap nang bumangon at sa kumuha ng tubig o baka iniiwasan nilang uminom ng marami para hindi madalas umihi, lalo na sa gabi. Ang ganitong pag-iwas ay lalong nagpapalala sa dehydrasyon. At panglima, ang pagbabago sa function ng ating kidney. Ang ating mga bato ay hindi na kasing epektibo sa pag-conserve ng tubig habang tayo ay tumatanda. Mas mahirap para sa kanila na panatilihin ang tamang balanse ng fluids at electrolytes sa ating katawan. Dahil sa mga kadahilanang ito, napakahalaga na maging proactive tayo sa ating hydration, lalo na sa maiinit na panahon. Ngayon, kung napansin nyo na ang ilan sa mga palatandaan ng dehydration sa inyong sarili o sa isang mahal sa buhay, huwag mag-alala. May mga agarang lunas na abot kaya at madaling gawin para makabawi ng fluids at electrolytes. Ang pinakasimple at pinakaepektibo ay ang tubig na may konting asin at asukal. Ito ang homemade oral rehydration solution. Para gawin ito, maglagay lamang ng 1 kutsarita ng asukal at kalahating kutsarita ng asin sa 1 litro ng malinis na tubig. Haluin itong mabuti hanggang matunaw. Ang asukal ay nakakatulong sa katawan na maabsorb ang asin at ang asin naman ay nagpapalit ng nawalang electrolytes. Uminom ng paunti-unti, mga kalahating baso bawat oras, sa halip na inumin lahat ng sabay-sabay. Pangalawa, ang pangsabaw ng buko. Ito ay natural na mayaman sa electrolytes tulad ng potassium at sodium na nawawala kapag tayo ay pinapawisan. Bukod sa nakakapresko, mabilis din itong maabsorb ng katawan at nakakatulong sa pagbabalik ng balanse ng fluids. Siguraduhin lang na sariwa ang buko juice at walang dagdag na asukal. Pangatlo, ang undiluted fruit juices. Ang mga prutas tulad ng orange, pakwan o pinya ay mayaman din sa tubig at bitamina. Kung iinom kayo ng fruit juice, mas mainam na dilutin ito ng tubig, mga kalahati-kalahati, para hindi masyadong matamis at mas madaling maabsorb ng katawan. Ang sobrang asukal ay maaaring magpalala ng dehydration. Pang-apat, ang pangsabaw ng gulay o manok. Hindi lang ito masarap at nakakabusog, kundi nakakatulong din ito sa pagbabalik ng fluids at electrolytes sa katawan. Ang mga sabaw na may gulay ay nagbibigay din ng mahahalagang bitamina at mineral na kailangan ng katawan para makabawi. Kung meron naman kayong access, ang mga commercial oral rehydration salts, ORS, na nabibili sa botika o sports drinks tulad ng Gatorade o Pocari Sweat ay makakatulong din. Pero laging tandaan, ang homemade solutions ay kasing epektibo at mas abot kaya. Bukod sa pagtugon sa dehydration, kapag nararamdaman na ang mga senyales, mas mainam na maging proactive tayo sa ating hydration. Narito ang ilang simpleng gawi na maaari ninyong gawin araw-araw para manatiling hydrated, lalo na ngayong tag-init. Una, magtakda ng oras o gumamit ng paalala dahil nababawasan ang pakiramdam natin ng uhaw. Makakatulong kung magtatakda tayo ng mga oras para uminom ng tubig. Maaaring maglagay ng alarm sa telepono o maglagay ng sticky note sa ref o sa tabi ng kama. Halimbawa, 1 baso pagising, 1 baso bago kumain at 1 baso bago matulog. Ang consistent na pag-inom ay mas mahalaga
kaysa sa pag-inom ng marami ng sabay-sabay. Pangalawa, laging may tubig sa tabi. Kung saan man kayo naroro sa bahay, maglagay ng baso o bote ng tubig sa inyong tabi, sa sala, sa kusina o sa tabi ng kama. Kapag nakikita nyo ang tubig, mas maalala nyo itong inumin. Gawin itong bahagi ng inyong routine. Pangatlo, uminom bago at pagkatapos ng anumang aktibidad. Kahit simpleng paglalakad sa hardin, paglilinis ng bahay o paggawa ng light exercise, siguraduhing uminom ng tubig bago at pagkatapos. Ang mga aktibidad na ito ay nagpapawis sa atin at kailangan nating palitan ang nawalang fluids. Pang-apat, iwasan ng sobrang kape at alak. Bagamat masarap ang kape at minsan ay nakakapresko ang beer, ang mga inuming ito ay diuretics. Ibig sabihin, nagpapalabas sila ng mas maraming tubig sa katawan. Kung iinom man, siguraduhin na balansehin ito ng pag-inom ng mas maraming tubig. At panglima, makinig sa inyong katawan. Kahit hindi kayo uhaw, kung pakiramdam nyo ay pagod kayo o medyo nahihilo, subukang uminom ng tubig. Minsan, ang mga sinyalis na ito ay ang paraan ng katawan para sabihin na kailangan nito ng fluids. Ang pagiging maingat at mapagmasid sa sariling katawan ay susi sa pag-iwas sa dehydration. Hindi lang sa inumin natin makukuha ang tubig na kailangan ng ating katawan. Marami ring pagkain, lalo na ang mga prutas at gulay, na mayaman sa tubig at makakatulong sa ating hydration. Ang mga ito ay nakakapresko pa, lalo na ngayong tag-init. Una, ang mga prutas na mataas sa tubig. Ang pakwan o watermelon ay kilalang-kilala sa mataas nitong water content na umaabot sa 92%. Bukod sa masarap, ito ay puno rin ng bitamina at antioxidants. Ang iba pang prutas tulad ng melon, orange, ubas at pinya ay mainam din. Ang pipino, bagamat gulay, ay may 95% tubig at napakasarap gawing salad o idagdag sa inyong tubig. Pangalawa, ang mga gulay na may mataas na water content. Ang lettuce, celery, spinach at kamatis ay ilan lamang sa mga gulay na makakatulong sa inyong hydration. Maaari ninyo itong isama sa inyong mga salad, sandwich o gawing side dish. Hindi lang kayo nakakakuha ng tubig, kundi pati na rin ng mahahalagang nutrients at fiber. Pangatlo, ang amesabaw at lugaw. Ang mga ito ay hindi lang pampainit ng tiyan, kundi mahusay din na pampahidrat. Ang lugaw na may sabaw ng manok o gulay ay madaling tunawin, nakakabusog at nagbibigay ng fluids at electrolytes. Mainam ito lalo na kung pakiramdam nyo ay mahina ang inyong katawan o wala kayong gana kumain. Pang-apat, ang Daichapo yogurt or keso. Ang mga dairy products na ito, lalo na ang plain yogurt, ay may mataas ding water content at nagbibigay ng electrolytes tulad ng calcium. Maaari ninyo itong kainin bilang merienda o idagdag sa inyong almusal. Tandaan, ang pagkuha ng fluids ay hindi lang puro tubig, kundi pati na rin sa mga pagkain kinakain natin araw-araw. Ang pagkain ng mga ito ay makakatulong upang mapanatili ang tamang balanse ng tubig sa inyong katawan. Bagamat marami tayong magagawa sa bahay para labanan ang dehydrasyon, may mga pagkakataon na kailangan na nating kumonsulta sa doktor. Huwag po tayong mag-atubiling humingi ng tulong medikal kung nakakaranas kayo ng alinman sa mga sumusunod na senyales, dahil maaaring ito ay indikasyon ng malalang dehydrasyon na nangangailangan ng agarang atensyon. Una, kung nakakaranas kayo ng matinding pagkahilo o pagkawala ng malay saong. Kung pakiramdam nyo ay malapit na kayong mawala ng ulirat o kung nagkaroon na kayo ng fainting spell, ito ay emergency. Ang matinding pagkahilo ay maaaring magdulot ng pagkahulog at iba pang pinsala. Pangalawa, ang mabilis na tibok ng puso o palpitations. Kung biglang bumilis ang tibok ng inyong puso o kung nakakaramdam kayo ng irregular na pagtibok ng puso, kumonsulta agad sa doktor. Ang dehydration
ay maaring makaapekto sa function ng puso. Pangatlo, kung meron kayong lagnat na may kasamang dehydrasyon. Ang lagnat ay nagpapataas ng pagkawala ng fluid sa katawan at kapag sinabayan pa ito ng dehydration, mas nagiging mapanganib ang sitwasyon. Ang kombinasyon ng lagnat at dehydrasyon ay maaring senyales ng mas malalang impeksyon o kondisyon. Pang-apat, kung hindi kayo makainom ng tubig o hindi nyo kayang panatilihin ang fluids sa tiyan dahil sa matinding pagsusuka, kung patuloy kayong nagsusuka at hindi nyo kayang uminom ng kahit kaunting tubig, kailangan nyo na ng intravenous fluids sa ospital. Panglima, ang malalang pagbabago sa pag-iisip tulad ng matinding pagkalito, disorientation o pagiging irritable. Kung ang isang senior ay biglang nagiging hindi maintindihan ang sinasabi o parang nawawala sa sarili, ito ay seryosong senyales ng malalang dehydration na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon at pang-anim, kung at walang ihi sa loob ng ilang oras. Kung hindi kayo umihi sa loob ng 8 oras o higit pa, ito ay isang kritikal na senyales na nangangailangan ng agarang medikal na tulong. Ito ay maaring magpahiwatig ng problema sa kidney function dahil sa matinding dehydration. Tandaan, ang mabilis na pagtugon sa mga senyales na ito ay mahalaga upang maiwasan ang mas malalang komplikasyon. Mga minamahal naming senior, ang tag-init ay panahon ng paglilibang at pagpapahinga. Ngunit kailangan din nating maging mas maingat sa ating kalusugan. Ang dehydrasyon ay isang tunay na panganib, ngunit ito ay maiiwasan at malulunasan sa pamamagitan ng simpleng kaalaman at pagiging maingat. Tandaan po natin, hindi lang uhaw ang senyales ng dehydrasyon. Bantayan ang pagkapagod, pananakit ng ulo, pagkalito, madilim na ihi, tuyong balat, at pulikat. At kung sakaling maramdaman ang mga ito, huwag mag-atubiling gumamit ng mga abot-kayang lunas tulad ng tubig na may asin at asukal, sabaw ng buko o diluted na fruit juices. Ang mga simpleng gawi tulad ng pagtatakda ng oras ng pag-inom at pagkakaroon ng tubig sa tabi ay malaking tulong sa araw-araw. Ang inyong kalusugan at kapakanan ang aming prioridad dito sa gintong edad. Naway ang mga payo na ito ay maging gabay ninyo para manatiling malusog, masigla at aktibo ngayong tag-init. Huwag kalimutang ibahagi ang bidyong ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na senior din. Para mas marami pa ang makinabang sa kaalamang ito, maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsuporta sa gintong edad. Kung may mga tanong o nais kayong ibahagi, i-comment lang po sa ibaba. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pindutin na po ang subscribe button at ang notification bell para laging updated sa aming mga bagong video. Hanggang sa muli, manatiling malusog at may pag-asa.